Kumuha siya ng pidak at ginamit niya ito. Allegedly, pinamigay niya ito. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang pangalan. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya. May kasong rape. Paano nila inuusig si Pastor Kibuloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso na siya bilang abogado? Itinago niya ang asawa niya. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Dahil sa gusto ko uling bigyan diin at huwag nating kalilimutan na ang kaguluhan nato, lalong-lalo na yung dinaranas ng mga kapatid natin, ng mga kasama natin sa pananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao, yan ay bunga ng mga demonyong hindi naniniwala sa Diyos. Yan ay resulta ng panggugulo sapagkat nakumbinsi nung 3 komunista sa Kongreso. Ang mga namumuno sa Kongreso, nagkaisa sila at kasama sa plano nila to. Unang tirahin ng KOJC. Kaya yun yung dinaranas na hirap, yung dinaranas na panggigipit, na pananakit, paglabag ng karapatan ng mga taga-KOJC. Yan po ay nanggaling, nag-ugat yan sa sabwatan ng mga komunistang hindi naniniwala sa Diyos at saka yung mga kongreso na kasalukuyang nagpapahirap kay BP Sara at nananakot na puputulin nila at isi-zero budget nila si Inday Sara. Ang ibig sabihin ay talagang nanaisin nila. Gusto nilang, kasi pag tinanggalan ka ng budget, walang ka ng pamasahe. Mawawalan ka ng operational budget, no? Inaakala nila na kapag naganyan nila si BP Sara, ay mawawalan na ito ng pamamaraan para makipag-usap sa inyo, makipag-usap sa mga tao. Hindi naman at yun ay hindi naman natin papayagan. Ngayon po, ang isang dapat nating maintindihan dito, bigyan diin natin dito, yung nangyayari po ngayon, yung nagaganap ngayon na pag-atake sa KOJC, yan ay taktika. Yan ay resulta ng pinag-usapan sa Kongreso, yung pinagmalaki ng mga komunista, yung pagpapatupad nila, nung tinatawag nilang, nung pinagmamalaki nilang yung revolutionary dual tactics. Sa simpleng salita, yan ay panloloko. Yan ay panloloko. Ang problema sa Pangulong Marcos ay hindi, ako sa sarili ko, hindi ko maunawaan if he is misled or misinformed or talagang wala na siyang interest, hindi siya interesado na magbalik ang katinuan. Sapagkat ang nangyayari, nabanggit ko na nga na tuwing ako'y nagsasalita, naimbita sa SMNI, sa Pilipinas nating mahal, nananawagan ako sa Pangulo na mag-isip at titigang mabuti itong nangyayari, itong nagsimulang kaguluhan sa KOJC, na nagsimula ng June 10. Nung panahon na yon, nung una ako nagsalita, ay sinasabi ko na baka ito ay umabot sa unmanageable proportion. Ako po ay nadaanan na namin yan. Nakita ko na yan. Yung eksena na yan. Nung kaming maging aktivista at nung panahon na una namin ginugulo ang lipunan at nung unang panahon, nung una namin nilulusob ang Malacanang, nung una namin ginugulo ang Kongreso. Nauulit na naman ito ngayon.
At ang pagkakaiba at napakaganda nung ipinaliwanag nung naunang nagsalita sa akin dito, yung kasama natin, yung kaibigan natin na retired colonel, sinasabi niya, nasaan yung mga kaliwa na dapat nangunguna sa panawagan ng pagbabago? Wala na. Nagbago na yung complex ng labanan. Yung mga Communist Party of the Philippines at yung mga NPA, no, na aktibo, ay kakampi na sila ngayon ng gobyerno. Kakampi na sila sa pamumuno ng 3 congressman. Sa pamumuno ng 3, yung representative ng Gabriela, ng Kabataan, itong mga party list na to, at saka yung ACT, yung Alliance of Concerned Teacher. Tatandaan natin ito. Sapagkat itong mga party list na to, masyado silang napuwerhisyo noong panahon ni Duterte. At itong mga congressman na to, na nagtutulong-tulong para bugbugin, para gibain si BP Sara, sa ating pagsasaliksik, nalaman natin. Halimbawa, katulad nitong si Congressman Abante, na pinangalanan na natin ngayong Congressman Atras. Ito pala ay may kaso. Ito pala ay recipient nung PDAP at nakademanda to. No? May kaso to. Kumuha siya ng PDAP at ginamit niya ito. Allegedly pinamigay niya to. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang pangalan. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya. Ito namang, ayaw ko sana sabihin to, pero ito'y isinyere ito ng kaibigan nating si Miss Sasot, no? Ito palang si Congresswoman Luistro ng Batangas na nagmamarunong, yung babaeng tumitira ng gusto kay BP Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kasong rape. Yes. Itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-google ninyo, kung paano nila inuusig si Pastor Kibuloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Kung ilang batalyon na pinalusob nila ron. Pinasusurrender nila. Sa walang kakwenta-kwentang kaso. Itong asawa ni Congresswoman Luistro, rape ang naging kaso. At naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luistro na siya bilang abogado, itinago niya ang asawa niya. Hindi niya isinurrender. Sa halip na harapin, i-confront yung kaso. Yan ang gusto nila ngayon. Yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Kibuloy. Dahil sa walang kakwenta-kwentang kaso na nilulusob nila, samantalang itong mismo si Congresswoman Luistro, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Whatever, kinausap muna siguro nila yung judge. At pinalitaw niya lamang yung asawa niya nung hindi na makukulong. Ganyan po sila ka-ipokrito, no? At lahat halos yung mga nagpapanggap at ang gusto nilang itatawag sa kanila ay kagalang-galang, no? Ay wala namang dahilan para igalang. Pero paano piniplay ngayon yung mga harassment? So yun po ang aking sa aking pagsasalita rito ay nais kong ipaalala at bigyang diin na wag nating kalilimutan ang bahagi ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa kaguluhang nangyayari na to. Kaya nga, sinasabi ko na natutuwa ako na nakikita ko itong mga kabataan na to.
na sa halip, mapapalad na may mga magulang sila na napapangalagaan ng mga anak nila. At hindi ito mapapasama. Sa mga komunista, hindi ito pwedeng rekrutin ng Kabataan Party List sapagkat nandito sila, kasama natin silang nagsasaya rito. At nakikiisa sa paniniwala at panawagan na palayain si Pastor Kibuloy at itigil ang karahasan sa KOJC. Hanggang dito na lang po mga kasama at maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.